Oh, mga kababayan, no? Ito, dito naman tayo pag-usapan natin itong issue ng impeachment kay VP Sara. Oo, yung petisyon versus impeachment diyan sa Supreme Court. Yes. Galit na galit yung mga makakaliwa, galit na galit si Makabayan Black, si Dilima, galit na galit. Anak ng putya, galit na galit sila na si Inday Sara nagpetisyon sa Supreme Court. Bakit ba nandiyan yung Supreme Court to begin with? Ang Supreme Court is there para ma-safeguard yung mga batas natin, yung mga maling interpretasyon sa batas. Bakit? Kahit ikay abogado, kahit ikay congressman, kahit ikaw senador. Kahit ikaw senador at congressman, kayo ang nagbabalangkas ng batas at ang presidente ang pumipirma para maging ganap na batas ito. Ang magbabasa po niyan ay Supreme Court. Walang ibang pwedeng mag-interpret ng batas kahit Congress ang gumawa, kahit Senate ang gumawa. Walang may karapatan na mag-interpret ng batas kung hindi ang Supreme Court nang wala nang iba. Supreme Court is the arbiter ng mga batas sa Pilipinas. Napapatupad ba ng maayos yung batas? Naging tama ba yung desisyon sa batas? Kaya nga hindi ba sa korte, pagka na-desisyonan na ng lower court, anong ginagawa? Motion for reconsideration. Pag sumablay yung motion for reconsideration, pupunta sa Court of Appeals. Pag sumablay pa rin sa Court of Appeals, pupunta yan sa Supreme Court. Yun na yung huli. Pag sinabi ng Supreme Court na tawag dito, walang mali sa proseso, walang mali sa ginawa sa RTC, sa sa Court of Appeals, o walang naging problema, o final ang desisyon, nagiging jurisprudence na yan, na ilalagay na yung kaso na yan doon sa library o sa depository ng lahat ng mga kaso na hinawakan ng Supreme Court. So ginagamit na po yan pagka naging Supreme Court, case na yan, may desisyon ng Supreme Court, ginagamit na po yan ng mga law, School of Law, College of Law, ginagamit na po yung mga kaso na yan as an example, jurisprudence para pag-aralan. Okay? Ganun po yan. So ngayon, mga bossing, nandiyan ang Supreme Court for that purpose. Kailangan mong i-utilize yan kung sa tingin mo naaabuso yung iyong karapatan. Kung sa tingin mo inaabuso yung kapangyarihan ng halimbawa, ayan, Congress. Sa tingin mo inaabuso yung kapangyarihan ng Congress, tatakbo ka sa Supreme Court. Kung sa tingin mo inaabuso ka ng nagkamali ang Regional Trial Court sa desisyon, tatakbo ka sa Court of Appeals. Pag nagkamali pa rin yung Court of Appeals, tatakbo ka sa Supreme Court. Supreme Court yung pinaka tinatakbuhan ng mga taong isa yan sa mga legal remedies kung tawagin. So, hindi illegal yan. Hindi bawal yan. Oo. Lahat yan, yung Supreme Court is available sa ating lahat ng mga Pilipino. Available yan kahit kanino. Kahit na rebelde ka, NPA ka, available ang Supreme Court para dinggin yung kaso mo at tingnan, basahin kung meron bang paglabag o meron bang maling interpretasyon sa batas. Kuha nyo? So ngayon, si Inday Sara, sa tingin niya, tinatarantado siya ng Congress. Sa tingin niya, mali yung ginagawa ng Congress na nagbotohan na sila ng sufficiency in form, substance, and grounds. Tapos ngayon, nag-aano pa sila? Kumukuha pa sila ng mga karagdagang mga ebidensya. Hindi naman nila trabaho yun. Ang trabaho nila, maghanap lang ng probable cause. Hindi na nila trabaho na mag-imbestiga. Ang trabaho lang nila is i-review kung ano yung ipiniresinta ko na ebidensya, yun na yun. Hindi na kailangan tumulong ng Congress para madagdagan pa yung ebidensyang hawak ng mga nagsasampa ng kaso. Yung mga nagsasampa ng kaso, sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. Hindi dapat tumulong ang Kongreso para madagdagan yung mga ebidensyang hawak nila dahil mahina. The fact na nanghihingi sila, nagsusubpi na sila ng kung ano-ano, ibig sabihin gusto nilang dagdagan yung mga evidence at hand. Yung mga evidence na hawak nila, gusto nilang dagdagan, gusto nilang palakasin. Yun yung nakikita ng kampo ni Inday Sara na mali, na paglabag. Yun yung nakikita nila, kaya tumakbo sila sa Supreme Court. Ano man si Inday Sara, abogado. Marami naman siyang mga abogado.
Oh, ito si Inday Sara, hindi lang to basta-basta abogado ha. Ano po siya? Pumasa po siya sa pagsusulit na pwede siyang maging isang huwes. Oh, hindi lahat ng abogado pwede maging judge. Mag-a-apply ka doon para ikaw ay pwede ka nang maging huwes. O si Inday Sara pumasa doon, matalino man yan, mabagal. Sinasabi nyo, mabagal magsalita. Ay natural, para maintindihan. Kesa naman si Bongbong. Ang bilis-bilis magsalita, hindi mo na maintindihan. Tumutulo na yung sipon. Tanga kayo. Si Inday, ang approach niya parang teacher, kaya mabagal siyang magsalita para maintindihan mo lahat. Gusto niyo mabilis magsalita, di sana pakinggan niyo si Glock 9. Iboto niyo presidente si Glock 9, gusto niyo pala mabilis magsalita. Mga tarantado pala kayo Tsaka Tagalog Natural, kailangan hindi mo magaling magtagalog si Inday. Pag Bisayain niyo yan, tingnan niyo, ang bilis magbisaya niyan, puki ng ina niyo. Ang tatangan niyo talaga, yun lang nakikita niyo kay Inday, mabagal magsalita pag nag-i-speech. Yun na yun. Oh, anong problema ron? Si Kuya Cesar nga Magandang gabi. Ako po si Kuya Cesar. Ang bagal magsalita nun. Namatay ng broadcaster yun. Ang ina nyo. Ang bubobo nyo. Wala kayong makitang mali kay Inday, pati yung pagsasalita niya. Si Bongbong nga, bulul-bulul Si Bongbong nga, pati yung mga pati yung mga teacher, nagluluto na ng tuni-tuniladang pansit. Anong alamano? Okay nang ina ninyo. Huwag niyong tingnan yung mga pagsasalita. Walang grammar na mali si Inday pag nag-English. Pag nag-Bisaya si Inday, dire-diretso. Pag nag-Tagalog, kalma lang. Dahan-dahan. Kasi hindi siya eksperto doon. Inaamin naman niya yun kahit nga sa interview namin Ano nga pala yun sa Tagalog? Kasi Bisaya ako Hirap ako talaga mag-Tagalog. Mag-usap kayo ng English. Putang ina, hindi kayo tatanggihan niya ni Inday Sara. Akala ninyo. So, ibig sabihin yung Supreme Court is there para i-utilize mo. If you feel na inaabuso ka, Supreme Court is there. Bakit? Si Leila de Lima, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Si Chel Jokno, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Lahat tumatakbo sa Supreme Court kapag hindi sila masaya sa mga unang desisyon sa mga kaso nila. Anong problema sa pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court kung kayo pumupunta rin kayo sa Supreme Court, mga hayop kayo? Ang ina ninyo, mga bobo. Idalin nyo na sa Senado yan. Oo, dalin nyo na sa Senado yan. Kasi itong ginagawa ninyo na paputol-putol yung mga yung mga ginagawa ninyo dyan sa Congress, sinasadya nyo lang Sinasadya nyo lang para mapahaba ninyo o para masiraan nyo pa si Inday Sara. Hindi nyo kasi mapapa-impeach yan bakit? Mahirapan nang lumusot yan sa plenaryo, mahihirapan pa yan sa Senado. Kaya ayaw nyo munang i-fast break. Yung mga katiting na panahon ninyo, para sumikat kayo, yan si Ridon at kung sino-sino pang mga pasikat, sila Zamora. Yan sila Luistro. Pag natapos tong impeachment, putang ina, wala na yan. Sabi ko sa inyo, si Luistro, nakilala lang yan noong may Quadcom. Nakilala lang si Luistro nung nagkaroon ng Tricom. Pero hindi kilala. Puta, sino ba yung congresswoman na yan? Pangit-pangit. Hindi makakilalang mga congressman yan. Yan si Ridon, sino ba yan? Nakilala lang naman yan dahil tinanggal yan ni Duterte. Yan Zamora, kilala ba yan? Hindi. Yan si Chua, kilala ba yan nun? Hindi. Nakilala lang yan dahil sa mga hearing nila. Kaya gusto nila mag-hearing para makilala sila. Dahil matatapos ng mga termino niyan sa mga distrito nila, baka sakali manalo silang gobernador, baka sakali manalo silang senador kung tatakbo silang senador. Yun lang man ang purpose ng mga yan. Walang mga kwentang mga congressman niya, hindi kilala. Pumunta kayo sa mga distrito niyan, putang ina niyan. Puro kabulastugan ang ginagawa ng mga yan. Di ba? Mali ba yung pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court? Hindi. Walang rules para tumakbo ka sa Supreme Court. Ang Supreme Court ang magsasabi na kung yung petisyon mo walang kwenta o meron. Only the Supreme Court can say that. Pero kayong mga makabayan, kay Leila de Lima, wala kayong kwenta. Even lawyer si Leila de Lima at congressman, hindi siya pwede mag-interpret ng batas. Only Supreme Court can interpret the law, mga bobo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdamay
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala